Sa edad na 70, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa pasukan ng aking sariling bahay dalampasigan sa Batangas habang nanginginig ang mga susi sa aking mga kamay. Anong ginagawa ng matandang pabigat dito? Walang lugar para sa iyo. Sigaw sa akin ng manugang kong si Jasmine mula sa terasa. Maaga akong dumating noong umagang iyon. Umaasang daratnan kong walang tao ang bahay gaya ng dati. Ang bahay ko ay sinalakay ng kanyang pamilya. Sira ang mga muwebles ko. Wasak ang hardin ko. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel at isulat sa mga komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung saan umaabot ang aming mga kwento. Noong Biyernes ng umaga, nagmaneho ako papunta sa aking bahay dalampasigan sa Batangas, tulad ng ginawa ko ng daan-daang beses sa nakalipas na 20 taon. Pamilyarang daan. Ang mga kurbada sa baybaying dagat, ang amoy ng maalat na hangin, ang tanawin ng mga puno ng niyog na humahapay sa bughaw na kalangitan. Ang bahay na ito ay sumasalamin sa lahat ng aking pinaghirapan sa buhay. Bawat ladrilyo, bawat tisa, bawat halaman sa hardin ay nabili mula sa perang kinita ko, sa pagtatrabaho bilang mananahi mula nang ako'y mabiyuda. Nang lumiko ako sa pasukan, may napansin akong kakaiba. May mga sasakyang hindi ko kilala na nakaparada sa garahe ko. Malakas na musika ang umalingaw-ngaw sa paligid, isang tunog ng kasayahan na tila hindi bagay sa tahimik na kanlungang aking nilikha. Habang nagpaparada, nakaramdam ako ng bigat sa dibdib, ang kutob na nagsasabing mayroong hindi tama. Paglabas ko ng sasakyan, halos maputol ang aking hininga sa aking nakita. Ang maganda kong hardin, na ako mismo ang nag-aalaga tuwing katapusan ng linggo, ay nasira. Mga basyong lata ng serbesa ang nakakalat sa damuhang maayos na ginupitan. Nagtatakbuhan ng mga bata sa terasa, sinisipa ang isang bola sa mga paso ng aking mga pulang gumamela na buong pagmamahal kong inalagaan. Ang mga silyang yantok na binili ko noong nakaraang taon ay natatakpan ng mga basang tuwalya at maruruming damit. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pasukan, ang mga susi ay parang mas bumigat sa aking mga kamay. At doon ko siya nakita, si Jasmine, ang aking manugang, nakatayo sa pangunahing pinto na para bang siya ang may-ari ng lugar. Suot niya ang paborito kong delantal, iyong ako mismo ang nagburda isang dekada na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay may malamig na tingin na kilalang kilala ko. Jasmine, hindi ko alam na nandito kayo, sabi ko, sinusubukang manatiling kalmado sa kabila ng gulo sa paligid. Ito ang bahay ko. Dumarating ako rito tuwing long weekend sa loob ng 20 taon. Siya ay tumawa. Hindi ito isang normal na tawa, ito ay isang tunog na puno ng kalupitan na nagparamdam sa akin na ako ay maliit at walang halaga, na para bang ako ang nanghihimasok sa sarili kong pag-aari. Ay naku po, pangungutya niya. Sinabi sa akin ni Rodel na maaari naming gamitin ang bahay kahit kailan namin gusto. Bukod dito, may ginagawa kaming produktibo rito. Dumarating ka lang para magreklamo at sirain ang aming mga plano. Bago ako makasagot, marami pang tao ang nagsimulang lumitaw sa likuran niya. Si Rowena, ang kanyang kapatid, kasama ang dalawang teenager na anak, ang inang may kulay abong buhok na tumingin sa akin ng may paghamak, isang matandang lalaki na may suot na Hawaiian shirt, isang dalaga na may kargang sanggol, at isa pang lalaki na panatag na naninigarilyo sa aking beranda. Lahat sila ay tumingin sa akin na para bang ako ang problema. Ito ba ang sikat na biyenan na madalas mong ikuwento? Tanong ng ina ni Jasmine, sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Akala ko mas kagalang-galang, mukha namang pangkaraniwan. Ang mga hagik-gik na sumunod ay tumama sa akin na parang mga palaso. Naroon ako sa edad na 70 sa aking simpleng damit pambiyahe, kinukutya ng mga estranghero sa ari-arian na itinayo ko mula sa pawis ng aking pagtatrabaho. Nasaan si Rodel? Tanong ko habang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Kailangan ng anak ko na naroon para ipaliwanag ang absurdong sitwasyong ito. Si Rodel ay nagtatrabaho gaya ng dati, sagot ni Jasmine habang nakahalukip-kip. Hindi tulad mo. Meron siyang mga tunay na responsibilidad. Makinig ka, Isabela, walang lugar para sa iyo rito. Ang lahat ng silid ay okupado. Ang kusina ay ginagamit para maghanda ng pagkain para sa buong pamilya
At sa totoo lang, ang presensya mo ay lilikha lamang ng hindi kinakailangang atensyon. Ako'y natigilan. Sa katunayan, pinapalayas niya ako sa sarili kong bahay. Ang bahay na itinayo ko bawat ladrilyo matapos mamatay ang aking asawa. Ang bahay na pinagtrabahuhan ko araw at gabi bilang mananahi para mabayaran. At saka, patuloy ni Jasmine na may ngiting nakalalason. Nakausap ko na si Rodel at sumang-ayon kami na kailangan ng mas madalas gamitin ang bahay na ito. Walang saysay na laging walang laman habang ikaw ay namumuhay ng komportable sa Maynila. May mga anak kami na kailangan ng espasyo para lumaki. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang mga bato. 20 taon na itinayo ang lugar na ito matapos mamatay ang aking asawa. 20 taon na binayaran ang bawat sentimo ng utang sa bahay gamit ang perang kinita ko sa pananahi ng damit para sa ibang pamilya. 20 taon na inalagaan ang bawat detalye, bawat halaman, bawat sulok ng lugar na ito na naging aking personal na santuwaryo. Ang bahay na ito ay akin, Jasmine, nagawa kong sabihin, kahit na ang boses ko ay mas mahina kaysa sa nais ko. Nasa akin ang mga dokumento, ako ang nagbabayad ng lahat ng bayarin. Ako, ay, tama na. Pagputol niya habang nilalakasan ng boses. Lagi na lang ganyan, nasa iyo ito na ikaw ang nagbabayad. Anak mo si Rodel, hindi ba? Ang sa iyo ay sa kanya rin at ang sa kanya ay sa akin din. Ganyan gumagana ang mga normal na pamilya. Tumigil sa paglalaro ang mga bata at lahat sila ay tahimik na nagmamasid sa akin. Ramdam ko ang kanilang mga matang nanghuhusga, naghihintay sa aking reaksyon. Ang kahihiyan ay sumunog sa aking mga pisngi na parang apoy, ngunit mayroong isang bagay sa loob ko na tumangging masira. Isa sa mga teenager na tila pamangkin ni Jasmine ay lumapit at tiningnan ako ng may kapangahasan. Bakit hindi na lang po kayo mag-hotel? Tama si tita, wala nang espasyo para sa iba rito. Sige, hiya, sabi ko sa wakas na may ngiti na nagmula sa kaluluwa, ngunit alam kong hindi umabot sa aking mga mata. Naiintindihan ko ng perpekto ang sitwasyon. Si Jasmine ay ngumiti ng may pagtatagumpay, naniniwalang siya ay nanalo na. Ang iba ay tila nasiyahan na para bang nasaksihan nila ang isang makatarungang tagumpay. Wala silang ideya sa kung ano ang kanilang pinakawalan. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan ng may mabagal at marangal na mga hakbang. Habang nagmamaneho para maghanap ng hotel, ang isip ko ay naglakbay sa nakaraan, noong ang ari-ariang ito ay isang bakanteng lote lamang na puno ng damo at mga pangarap. Ako ay 50 taong gulang noon, si Rodel ay 25 pa lamang. Kaming dalawa lang laban sa mundo at ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay, ang magtayo ng isang kanlungan para sa aming pamilya. Ang Hotel Perlas ng Dagat ay nagkakahalaga ng 4 for 500 bawat gabi, perang hindi ko plinanong gastusin dahil dapat sana ay sa sarili kong kama ako natutulog. Ngunit naroon ako nagre-rehistro na parang isang turista habang ang aking bahay ay sinasakop ng mga manloloob na pakiramdam ay may karapatan sa aking ari-arian. Noong gabing iyon, nakaupo sa balkonahe ng hotel, tinitingnan ang mga ilaw ng aking bahay sa malayo. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Isang malamig at kinakalkulang galit na nagsisimulang mabuo sa loob ko. Hindi ito ang mapusok na galit na nagtutulak sa iyong sumigaw at mawalan ng kontrol. Ito ay isang bagay na mas mapanganib. Ito ang matalinong galit ng isang babae na nakaligtas sa kahirapan, sa pagkabalo at sa mga dekada ng hirap sa pagtatrabaho. Si Jasmine ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Minaliit niya si Isabela Aguilar. Kinabukasan ng umaga, nagising ako ng 1:00 ng umaga matapos ang isang gabing hindi mapakali sa pagtulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mayabang na ngiti ni Jasmine at naririnig ang kanyang mga salitang nakalalason na umuulit sa aking isipan. Mabilis akong nagkape sa restoran ng hotel at nagpasya na bumalik sa bahay upang subukan ang isang mas mahinahong pag-uusap. Marahil ay isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Marahil ay darating si Rodel at wawakasan ang absurdong sitwasyong ito. Nang dumating ako ng 8:00 ng umaga, natagpuan kong sarado ang pangunahing pinto, ang sarili kong pinto.
Kinailangan kong mag-doorbell na para bang ako ay isang bisita. Si Rowena, ang kapatid ni Jasmine, ang nagbukas, nakapajama pa at may mukhang galit. "Ano ang kailangan mo ngayon?" Tanong niya nang hindi man lang bumabati. Ipinaliwanag ko na kailangan kong kunin ang ilang personal na gamit at kausapin si Jasmine. Ang kanyang sagot ay nagpatulala sa akin. "Tulog si Jasmine at wala na rito ang mga gamit mo. Inilagay namin sa mga bag sa garahe para hindi makasagabal." Ang mga gamit ko nasa mga bag sa garahe na parang basura. Naramdaman ko na para akong sinaksak sa dibdib. Pinapasok niya ako, ngunit naramdaman kong ako ay isang estranghero sa sarili kong bahay. Iba ang amoy, isang halo ng kakaibang pagkain, sigarilyo at murang pabango. Ang sala ay hindi na makilala, puno ng mga inflatable na kutsyon at mga damit na nakakalat kahit saan. Pagpasok ko sa kusina, halos tumigil ang aking puso. Ang aking magandang kusina na idinisenyo ko na iniisip ang lahat ng pampamilyang pagkain na ihahanda ko roon ay ganap na wasak. Ang kalan ay puno ng sunog na mantika, ang lababo ay umaapaw sa maruruming pinggan na mabaho na. Ang aking pinakamahuhusay na kawali ay may mga permanenteng mantsa sa ilalim. "Nasaan ang aking mga porselanang plato?" Tanong ko na may nanginginig na boses. Nabasag ang ilan sa mga iyon. "Naglalaro ang mga bata at alam mo naman kung paano sila." Sabi ni Jasmine, "Masyado na raw luma." Paano naman ang aking mga porselanang plato na binili ko isa-isa sa loob ng maraming taon na nag-iipon para makumpleto ang set na ginagamit ko lamang sa mga espesyal na okasyon dahil itinuturing ko silang mga kayamanan ay basag, itinapon na parang walang halaga. Umakyat ako sa aking pangunahing silid, ang santuwaryo kung saan ko binalak magpahinga. Bukas ang pinto at sa loob ay naroon ang ina ni Jasmine na nag-aayos ng mga damit sa aking aparador na para bang kanya. "Paumanhin po," sabi ko, sinusubukang panatilihin ang aking composure. "Ito ang aking silid." Ipinaliwanag na sa akin ng anak kong si Jasmine ang lahat. "Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang mga gamit. Tingnan mo, inayos ko pa ang iyong mga damit sa mga bag na ito para hindi magusot. Ang aking mga bestida, blusa, sapatos, lahat ng aking personal na damit ay isinilid sa mga plastic bag na parang mga bagay na nakalaan para sa donasyon. 2 hindi kilalang lalaki ang natutulog sa aking kama at ang aking mga paboritong unan ay nasa sahig na puno ng mantsa. Habang pinagmamasdan ang surreal na eksenang iyon, may napansin akong nakaagaw ng aking pansin. Ang aking lihim na aparador, ang espasyong nakatago sa likod ng pangunahing aparador kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento at mga bagay na may sentimental na halaga ay bahagyang bukas. Isang lugar na walang sino man maliban sa akin ang dapat makaalam. Habang bumibilis ang tibok ng puso, hinintay kong lumabas sandali ang ina ni Jasmine sa silid at nagtungo ako sa aparador. Ang espasyo ay ganap na nagalaw. Ang aking mga dokumento ay magulo, ang ilan ay nasa sahig. Ang mga alahas na minana ko sa aking ina ay nawawala. Ang mga titulo ng pag-aari ng bahay ay lukot na para bang may sumuri sa mga ito ng walang pag-iingat. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang makahanap ng mga papeles na hindi sa akin, mga legal na dokumento na may pangalan ni na Rodel at Jasmine. Kinuha ko ang mga ito na may nanginginig na mga kamay at mabilis na binasa. Ito ay isang aplikasyon para sa pagbabago ng pagmamay-ari. Nais nilang ilipat ang bahay sa pangalan ni Rodel, na nagsasabing ako, dahil sa aking katandaan at humihinang kondisyon ng pag-iisip, ay hindi na kayang pamahalaan ang mga ari-ariang may halaga. Humihinang kondisyon ng pag-iisip. Ako, ang babaeng perpektong namamahala sa kanyang pananalapi sa loob ng 70 taon, na nagtayo ng yaman mula sa wala, na nagtatrabaho pa rin at nagpapanatili ng kanyang kalayaan sa pananalapi. Nais nilang ideklara akong may kapansanan sa pag-iisip para nakawin ang aking bahay. Ang papel ay may petsa ng nakaraang linggo. Ito ay nagpapatunay na ang pagsalakay ay hindi biglaan, kundi bahagi ng isang detalyadong plano upang agawin ang aking ari-arian gamit ang batas pabor sa kanila.
Sa ilalim ng mga papel ay may natagpuan akong nagpanginig sa akin hanggang sa buto, isang real estate appraisal. Tinasa nila ang aking bahay dalampasigan sa halagang 10,000 tuition at mayroong isang sulat kamay na tala sa panulat ni Jasmine. Sa perang ito, makakabili tayo ng mas malaking apartment at maipapasok ang mga bata sa pribadong paaralan. Kailangan lang nating pirmahan ni R ang mga papeles at para hindi magdulot ng anumang problema ang matanda. Ang matanda, iyon ang tawag nila sa akin sa aking likuran. Ang matandang hindi dapat magdulot ng problema habang hinuhubaran nila ako ng lahat ng aking pinaghirapan sa buhay. Inilagay ko ang lahat ng dokumento sa aking bag bilang ebidensya. Ito ay hindi lamang isang pagsalakay ng pamilya. Ito ay isang planadong pagnanakaw, isang detalyadong pandaraya upang hubaran ako ng bunga ng aking pinaghirapan sa buhay, kasama ang sarili kong dugo bilang kasabwat. Tahimik akong bumaba sa hagdanan at pagdaan ko sa pasilyo ay narinig ko si Jasmine sa telepono sa terasa. Malakas siyang magsalita, walang pakialam kung may makarinig. "Hindi, Nay, huwag kang mag-alala." Sabi ng abogado, napakadali lang. Dahil si Rodel ay nag-iisang anak, maaari niyang kunin ang mana ng maaga dahil sa kawalan ng kakayahan ng ina. At kapag nasa pangalan na niya ang bahay, maaari na nating gawin ang gusto natin dito. Maagang pagkuha ng mana dahil sa kawalan ng kakayahan. Nais nilang ideklara akong may kapansanan sa pag-iisip para nakawin ang aking mana habang ako ay nabubuhay pa. Oo, naipadala na namin ang mga pekeng papeles medikal. Nagbayad kami ng 2,500 sa doktor na iyon sa murang klinika para pirmahan ang isang ulat na nagsasabing mayroon siyang senile dementia. Ayaw ni Rodel noong una, pero ipinaliwanag ko na para ito sa kapakanan ng mga bata. Pekeng papeles medikal, isang kurakot na doktor, isang gawa-gawang ulat ng senile dementia. Ang sarili kong anak ay nakumbinsi na ang pag-agaw sa aking ari-arian ay para sa kapakanan ng mga bata. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Wala nang dapat pag-usapan. Nawalan na ng kahulugan ang mga salita. Hindi na ito isang alitan ng pamilya na maaaring malutas sa pamamagitan ng pag-uusap at mabubuting kalooban. Ito ay isang giyera at sila ang unang nagpaputok gamit ang pinakamaruruming armas na posible. Kasinungalingan, pekeng dokumento, katiwalian sa medisina at ang pagmamanipula sa sarili kong anak. Sa pagbabalik ko sa hotel, nanginginig ang aking mga kamay sa manibela, hindi sa takot kundi sa determinasyon. Alam ko kung ano mismo ang kailangan kong gawin. Si Isabela Aguilar ay hindi magiging biktima ng kataksilang ito. Ako ang magiging bida ng sarili kong hustisya. Noong Lunes ng umaga, dumiretso ako sa bangko. Kailangan kong malaman kung gaano kalaking pera ang mayroon ako para sa giyerang ito. Sa nakalipas na 20 taon, patuloy akong masigasig na nag-ipon kahit na matapos kong bayaran ang bahay. Bawat buwan, nagtatabi ako ng 15,000 mula sa aking pensyon at sa kita mula sa aking pananahi. Natutunan ko ng maaga na ang naipong pera ay kapangyarihan, seguridad at kalayaan. Ang manager ng bangko, si Hinoong Javier, ay kilala ako sa loob ng 15 taon. Isang seryoso at propesyonal na tao na laging gumagalang sa aking disiplina sa pananalapi. "Isabela, paano kita matutulungan ngayon?" Tanong niya na may mainit na ngiti. Kailangan ko ang eksaktong balanse ng lahat ng aking mga account at kailangan kong pag-usapan ang isang sensitibong legal na usapin. Nang ipakita niya sa akin ang mga numero sa screen, ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Mayroon akong 4,350,000 sa savings, dagdag pa ang 1,150,000 sa mga time deposit at 600,000 sa aking checking account. 6,100,000 sa kabuuan. Nagkamali si Jasmine. Akala niya ako ay isang matandang mahirap na umaasa lamang sa isang maliit na pensyon. Hindi niya alam na si Isabela Aguilar ay isang masipag na manggagawa sa buong buhay niya, nag-iipon ng bawat sentimo para protektahan ang sarili mula mismo sa ganitong uri ng sitwasyon.
Hinong Javier, kailangan kong i-freeze ang anumang pagtatangka ng ibang tao na i-access ang aking mga account at kailangan ko ng isang opisyal na sulat mula sa bangko na nagpapatunay sa aking kakayahang mental na pamahalaan ang aking pananalapi. Siyempre, Isabela, may problema ba? Ang pamilya ko ay sinusubukang ideklara akong may kapansanan sa pag-iisip para kunin ang aking mga ari-arian. Naging seryoso ang kanyang mukha. Napakalubha nito. Kailangan mo ba ng rekomendasyon para sa isang espesyalistang abogado? Oo, pakiusap. Ibinigay niya sa akin ang pangalan at numero ng telepono ni Tomas Galindo, isang abogadong dalubhasa sa family law at property fraud. Siya ang pinakamahusay sa ganitong mga kaso. Sabihin mong ako ang nagpadala sa iyo. Lumabas ako ng bangko na may bagong enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi lamang ito ang kapanatagan ng loob na malaman na mayroon akong mga mapagkukunang pinansyal para ipagtanggol ang aking sarili. Ito ang kalinawan ng isip na magkaroon ng isang konkretong plano ng pagkilos. Tinawagan ko si Tomas Galindo mula sa paradahan. Binigyan ako ng sekretarya ng appointment para sa hapon na yon. Maaari kayong tanggapin ng abogado ng alas 4 hinaro. Apurahan ba ito? Napakapurahan. Ginugol ko ang natitirang umaga sa pag-aayos ng lahat ng mga dokumentong aking nakolekta. Ang mga pekeng papeles ng paglipat ng ari-arian, mga larawan ng pinsala sa aking bahay, ang listahan ng mga ninakaw na gamit at mga kopya ng lahat ng aking lehitimong titulo ng pag-aari. Nagprint din ako ng mga screenshot mula sa social media ni Rowena kung saan ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong bahay dalampasigan. Alas 4:00, nakaupo ako sa eleganteng opisina ni Tomas Galindo. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, may buhok na may uban at matatalinong mata na agad nagbibigay ng tiwala. Ginang Aguilar, ikwento mo sa akin ang lahat mula sa simula. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang detalye. Isinalaysay ko ang buong kwento. Ang pagsalakay sa aking bahay, ang mga panghihiya ni Jasmine, ang mga mapanlinlang na dokumento, ang pekeng ulat medikal, ang mga ninakaw na alahas, ang kataksilan ni Rodel. Siya ay masusing nagtala, nagtatanong ng mga tiyak na tanong na nagpapakita ng kanyang karanasan sa ganitong uri ng mga kaso. Nasa iyo ba ang mga orihinal na dokumento ng pag-aari? Tanong niya, tumitingin sa ibabaw ng kanyang salamin. Oo, lahat. Ang bahay ay 100% na nakapangalan sa akin. Binayaran ko ang bawat sentimo ng konstruksyon at nasa akin ang lahat ng resibo mula sa nakalipas na 20 taon. Ang doktor na di umano'y pumirma sa ulat ng demensya, nasuri ka ba niya kahit kailan? Kailanman sa buhay ko, hindi ko nga alam ang pangalan niya. Mahusay. Ito ay pamemeke ng mga dokumentong medikal, isang federal na krimen. Mayroon ka bang anumang dokumentasyon ng mga ninakaw na alahas? Ano ang maaari nating gawin? Maraming bagay. Una, bukas ay magsasampa tayo ng demanda para sa eviction dahil sa illegal na pagsalakay. Pangalawa, ire-report natin ang pagnanakaw ng iyong mga alahas sa pulisya. Pangatlo, isusumbong natin ang pamemeke ng mga dokumentong medikal sa medical board at sa opisina ng piskal. At ikaapat, hihiling tayo ng isang restraining order para pigilan silang patuloy na gamitin ang iyong pangalan sa mapanlinlang na paraan. Gaano katagal ang lahat ng ito? Ang eviction ay maaaring maging agaran kung makikita ng hukom ang malinaw na ebidensya ng pagsalakay. Sa mga kasong tulad nito, kung saan ang mga sumalakay ay walang anumang legal na karapatan sa ari-arian, mabilis kumilos ang batas. Magkano ang magagastos? Ang aking bayad ay 500,000 para sa buong proseso. Kaya kong bayaran. Maaari ko itong bayaran ngayon din kung gusto mo. Lumawak ang kanyang ngiti. Gusto kong magtrabaho kasama ang mga kliyenteng sineseryoso ang kanilang legal na depensa. Ginang Aguilar, akala ng pamilya mo ay isa kang matandang walang laban, ngunit nagkamali sila. Ikaw ay isang babaeng handa. 70 taon na akong naghahanda para ipagtanggol ang aking sarili sa mundo, abogado. Hindi ako titigil ngayon. Magandang saloobin, isang mahalagang tanong. Handa ka bang ituloy ito hanggang sa dulo? Dahil kapag sinimulan natin ang prosesong ito,
Ang iyong relasyon sa iyong anak ay malamang na hindi na maibabalik. Nanahimik ako sandali, iniisip si Rodel, ang batang dati niyang pagkatao. Ang lalaking sana ay naging siya, ang duwag na kanyang kinalabasan. Abogado, pinagtaksilan ako ng aking anak para sa pera, idineklara niya akong may kapansanan sa pag-iisip para sa pera, at ipinahiya niya ako sa publiko para sa pera. Kung ang aming relasyon ay maaaring masira ng ganoon kadali dahil sa pera, kung gayon hindi ito kailanman naging isang tunay na relasyon. Tumango si Tomas ng may paggalang. Naiintindihan ko. Itutuloy natin ang lahat. Unang bagay sa umaga, isasampa natin ang lahat ng aksyon. May isa pa. Gusto kong maintindihan nila na lubos nilang minaliit ang kanilang kalaban. Gusto kong matutunan nila na ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa pamilya ay totoo at permanente. Ano ang nasa isip mo? Gusto kong maging pampubliko ang prosesong ito. Gusto kong malaman ng lahat ng kanilang mga kaibigan, kapitbahay, at kakilala kung ano mismo ang kanilang ginawa. Gusto kong ang panlipunang halaga ng kanilang kataksilan ay maging kasing taas ng legal na halaga. Maaaring ayusin iyan. Ang mga talaan ng korte ay pampubliko at maaari nating tiyakin na malalaman ng lokal na media ang tungkol sa isang kasong kasing eskandaloso nito. Umalis ako sa opisinang iyon na may ganap na ibang pakiramdam. Hindi na ako si Isabela Aguilar, ang ina na pinagtaksilan at ipinahiya. Ako na ngayon si Isabela Aguilar, ang babaeng ipinagtatanggol ang sarili gamit ang lahat ng legal na armas na magagamit. Noong gabing iyon, mula sa aking silid sa hotel, tinawagan ko ang aking kapatid na si Lorna sa Cebu. Ikinuwento ko ang buong pangyayari. Isabela, hindi ako makapaniwalang nagawa iyon ni Rodel pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo para sa kanya. Hindi na mahalaga kung ano ang isinakripisyo ko, Lorna. Ang mahalaga ay kung ano ang babawiin ko. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa kama, nakatingin sa aking bahay. Mula sa bintana ng hotel, nakikita ko ang mga ilaw na nakasindi, ang musikang tumutugtog pa rin, ang selebrasyon na nagpapatuloy na para bang walang nangyari. Bukas ay magiging ibang-iba ang araw para sa kanilang lahat. Noong Martes ng ika-8 ng umaga, dumating si Tomas Galindo sa aking bahay kasama ang 3 legal na dokumento, isang pulis at isang notaryo publiko. Dumating ako sa eksaktong parehong oras sakay ng isang taxi, suot ang aking pinakamagandang kulay abong suit at may dalang isang portfolio na puno ng ebidensya. Ang pamilya ni Jasmine ay nag-aalmusal sa aking terasa nang makita nila ang legal na convoy na pumarada sa garahe. Nakita kong nabitawan ni Jasmine ang kanyang tasa ng kape nang makilala niya ang opisyal na plaka ng patrol car ng pulisya. Magandang umaga, sabi ni Tomas na may propesyonal at malakas na boses. Ako, si Abogado Tomas Galindo, legal na kinatawan ni Ginang Isabela Aguilar, ang lehitimong may-ari ng ari-ariang ito. Narito kami upang maghatid ng isang agarang utos ng eviction dahil sa ilegal na pagsalakay. Si Jasmine ay tumakbo palabas ng terasa na may ekspresyon ng pagkasindak sa mukha na hinding-hindi ko malilimutan. Lumitaw si Rowena sa likuran niya, kinukunan ng video ang lahat gamit ang kanyang cellphone na para bang isa na namang episode para sa kanyang social media. Ang ina ni Jasmine, na suot ang isa sa aking mga bata, ay tila nalilito at takot. Ipinakita ng opisyal ang utos ng eviction at nagsimulang isa-isahin ang mga paglabag. Pagsalakay sa pribadong ari-arian, pagsira ng personal na gamit, pagnanakaw ng mga mahahalagang bagay. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan ko ang mukha ng bawat isa sa kanila. Ang gulat, ang hindi paniniwala, ang lumalaking takot na ang kanilang mga kilos ay magkakaroon ng tunay na kahihinatnan. Mayroon kayong eksaktong 2 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang ari-arian, anunsyo ng opisyal. Anumang gamit na pag-aari ni Ginang Aguilar ay dapat manatili rito. Susubaybayan ko ang proseso para masigurong wala kayong madadala na hindi sa inyo. 2 oras? Sigaw ni Rowena. Imposible ito. May mga bata kami rito. Dapat inisip ninyo iyan bago kayo sumalakay sa ari-arian ng ibang tao, sagot ng notaryo ng may propesyonal na kahinahunan.
Sa sandaling iyon, dumating si Rodel na mabilis ang pagmamaneho. Lumabas siya ng sasakyan na may ekspresyon ng lubos na desperasyon. Tiyak na may nagsabi sa kanya tungkol sa pagdating ng pulisya. "Anong nangyayari dito?" tanong niya, halos walang hininga. "Ang iyong asawa at pamilya ay legal na pinapaalis mula sa ari-arian ng iyong ina dahil sa ilegal na pagsalakay," paliwanag ni Tomas. "At ikaw ay ipinapatawag bilang kasabwat sa isang kaso ng pagtatangkang pandaraya sa ari-arian." "Pandarayang ari-arian?" Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento, ang mga papeles ng paglipat ng ari-arian na pipirmahan mo sana para nakawin ang aking bahay, Rodel. Ang mga papeles na itinago ng iyong asawa sa aking lihim na aparador. Namutla si Rodel. Tiningnan ko siya sa mata, naghahanap ng anumang bakas ng anak na pinalaki ko. Ngunit ang nakita ko lang ay ang tingin ng isang estranghero, isang lalaki na piniling pagtaksila ng sarili niyang ina para sa pera. "Ma, pwede kong ipaliwanag?" sabi niya na may nanginginig na boses. "Wala nang dapat ipaliwanag, nakapili ka na ng iyong desisyon." Lumapit si Jasmine kay Rodel at may ibinulong sa kanyang tenga. Umiling siya, halatang hindi komportable. "Ano ang sinasabi ng asawa mo, Rodel?" tanong ko. "Gusto ba niyang sabihin sa pulis na may problema ka sa isip, na nag-iimbento ka ng mga bagay?" Ang mga salitang iyon ay mas malalim na sumugat sa akin kaysa sa anumang insulto na binigkas ni Jasmine. Kahit sa harap ng ebidensya, sa harap ng batas, sa harap ng lahat ng nangyayari, sinusubukan pa rin nilang itatak sa akin na ako ay may kapansanan sa pag-iisip. "Ginoong Rodel Aguilar," sabat ni Tomas, "narito ang iyong opisyal na subpena. Mayroon kang 3 araw para humarap sa family court para sagutin ang mga akusasyon ng pakikipagsabwatan sa pagtatangkang pandaraya sa ari-arian laban sa isang senior citizen." Pakikipagsabwatan? Pero anak niya ako. Hindi niya maaaring idemanda ang sarili niyang anak. "Ginoong Aguilar," sabi ng opisyal, "ang batas ay hindi nagbibigay ng exemption dahil sa relasyon pagdating sa pandaraya at pagnanakaw. Ang isang krimen ay isang krimen kahit sino pa ang gumawa nito." Ang sumunod na 2 oras ay isang palabas ng kaguluhan at kahihiyan para sa pamilya ni Jasmine. Mula sa terasa ng aking nabawing bahay, pinanood ko kung paano ganap na gumuho ang pagsalakay na maingat nilang binalak. Ang ina ni Jasmine ang unang bumigay. Pagkatapos ng kalahating oras ng pag-iyak at pagsigaw, umupo siya sa hagdanan at tumangging tumulong sa pag-iimpake. "Kasalanan mo ito, Jasmine," sigaw niya sa kanyang anak. "Sinabi mo sa akin na ayos na ang lahat. Sinabi mo sa akin na pumayag na ang matanda sa lahat. Ma, tumahimik ka at tulungan mo akong mag-empake," sagot ni Jasmine. Desperadong isinisilid ang mga damit sa mga plastic bag. Ang mga bata ay tumatakbo sa bahay, umiiyak at sumisigaw. Hindi maintindihan kung bakit kailangan nilang iwanan ng paraiso kung saan sila naglalaro. Isang batang lalaki na mga 8 taong gulang ang lumapit sa akin na may namumulang mata at litong-lito. "Ginang, bakit niyo po kami pinapaalis? Wala naman po kaming ginawang masama." Medyo nadurog ang puso ko. Ang mga bata ay inosente sa lahat ng ito, mga tau-tauhan sa plano ng kanilang mga magulang. "Hindi kita pinapaalis dahil may ginawa kang masama," paliwanag ko ng may mahinang boses. "Hinihiling kong umalis kayo dahil ito ang aking bahay at ang pamilya mo ay dumating dito nang hindi nagpapaalam." Pero sabi po ng nanay ko, bahay na raw namin ito. Nagkamali ang nanay mo. Narinig ni Jasmine ang aming usapan at galit na lumapit. "Huwag mong kausapin ang mga anak ko. Wala kang karapatang lituhin pa sila. Hindi ko sila nililito. Ikaw ang naglito sa kanila sa pagdala sa kanila sa isang bahay na hindi sa iyo. Ang bahay na ito ay sa amin. Anak mo si Rodel. Ang mga anak ay nagmamana sa mga magulang. Ang mga anak ay nagmamana kapag namatay ang mga magulang, hindi kapag ang mga magulang ay buhay pa at malusog. Matanda ka na, para saan mo pa kailangan ng isang bahay na ganito kalaki sa iyong edad?" Agad na sumingit si Tomas. "Ginang, bawat komentong ginagawa mo tungkol sa edad ng aking kliyente ay itinatala bilang karagdagang ebidensya ng diskriminasyon dahil sa edad at psikolohikal na pang-aabuso laban sa isang senior citizen." Agad na tumahimik si Jasmine na may mukhang pula sa galit.
Si Rodel ay nagbubuhat ng mga maleta papunta sa mga sasakyan sa kumpletong katahimikan, iniiwasan ang aking tingin. Nang 30 minuto na lang ang natitira sa palugit, sa wakas ay lumapit siya. Ma, kailangan nating mag-usap. Wala nang dapat pag-usapan, Rodel. Tingnan mo, inaamin kong lumabis na ang mga bagay, pero maaari nating ayusin ito. Maaari tayong magkaroon ng isang kasunduan bilang pamilya nang hindi isinasama ang mga abogado at pulis. Anong uri ng kasunduan? Sa iyo na ang bahay. Siyempre, tinatanggap namin na pagkakamali ang pagpunta ng walang paalam at bilang kapalit, aatrasin mo ang lahat ng demanda at ibabalik namin ang lahat ng alahas na aksidenteng nadala. Aksidente? Talaga bang naniniwala ka na tatanggapin kong isang aksidente ang pagnakaw sa mga alahas ng aking ina? Ma, hindi iyon pagnanakaw, isang hindi pagkakaunawaan. At ang peking ulat medikal ay isang hindi pagkakaunawaan din? At ang aplikasyon para sa paglipat ng ari-arian dahil sa kapansanan sa pag-iisip? At ang pagpapahiya sa akin sa publiko na tinatawag akong pabigat? Nanatili siyang tahimik, hindi makahanap ng mga dahilan para sa napakaraming kataksilan. Hindi ako iyon, si Jasmine, bulong niya sa wakas. Pero nandoon ka. Nakita mo akong ipinapahiya ng asawa mo sa sarili kong bahay at wala kang sinabi. Ako, hindi ko alam kung anong sasabihin. Alam mo kung ano mismo ang sasabihin, Rodel. Alam mong kailangan mong ipagtanggol ang iyong ina, ngunit pinili mong manahimik para hindi makontra ang iyong asawa. Nag-aalala siyang naghahanap ng isang labasan na hindi na umiiral. Okay, masama ang ugali ni Jasmine. Inaamin ko. Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto kong aminin mo na binalak mong nakawin ang aking bahay gamit ang mga peking dokumento. Gusto kong aminin mo na pinagtaksilan mo ako para sa pera. Hindi kita pinagtaksilan para sa pera, ginawa ko ito para sa aking pamilya. Ano ako? Rodel, hindi ba ako pamilya mo? Oo, pamilya kita, pero si Jasmine at ang mga bata ang aking pangunahing responsibilidad ngayon. Kaya ang iyong pangunahing responsibilidad ngayon ay nakawin ang iyong ina. Itinukod ni Rodel ang kanyang mga kamay sa ulo sa pagkadismaya. Ma, hindi mo naiintindihan. Mayroon kaming malalaking gastos. Kailangan ng mga bata ng pribadong paaralan, damit, bakasyon. Ang bahay ni Jasmine ay kailangan ng pagkukumpuni. Araw at gabi akong nagtatrabaho, pero hindi sapat ang pera. At kaya napagdesisyonan mo na ako ang dapat magbayad sa iyong mga bayarin gamit ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Nakatira ka mag-isa sa isang maliit na apartment, hindi mo kailangan ng isang bahay dalampasigan na ganito kalaki, isang aksaya. Ayan na. Sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Hindi ako pinagtaksilan ni Rodel dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Pinagtaksilan niya ako dahil iniisip niya na hindi ko karapat-dapat ang pinagtrabahuhan ko sa buong buhay ko para makuha. Isang aksaya, inulit ko ang salita ng dahan-dahan. Nararamdaman ang bigat nito sa aking dila. Ma, hindi ko sinasadyang sabihin iyon sa masamang paraan. Ang aking 30 taon ng pagtatrabaho araw at gabi ay isang aksaya. Ang aking disiplina sa pag-iipon ng bawat sentimo para itayo ang bahay na ito ay isang aksaya. Ang aking sakripisyo sa pagpapalaki sa iyo nang mag-isa matapos akong mabiyuda ay isang aksaya. Tama na, sigaw ni Rodel. Lagi na lang ganyan sa iyo. Laging ipinapaalala sa akin ang lahat ng iyong isinakripisyo. Laging pinaparamdam sa akin na ako ay may kasalanan sa pagkakaroon ng sarili kong buhay. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Kahit si Jasmine ay tumigil sa pag-iimpake para makinig. Ayan ang katotohanan, sabi ko na may kahinahunan na ikinagulat ko. Hindi mo ako pinagtaksilan para sa pera, pinagtaksilan mo ako dahil ang aking mga sakripisyo para sa iyo ay naging isang pasanin sa isipan na hindi mo kayang dalhin. Ako, hindi ko sinabi iyon. Hindi mo na kailangang sabihin. Isinigaw mo na. Nakatayo lang doon si Rodel, humihinga ng malakas na may mukhang pula sa hiya at galit. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, anak? Kung direkta kang humingi ng tulong sa akin, tinulungan sana kita.
Kung sinabi mo sa akin na may problema ka sa pananalapi, nakahanap sana tayo ng solusyon ng magkasama. Pero mas pinili mong magplano sa aking likuran, ipahiya ako sa publiko at subukang pagnakawan ako gamit ang batas. Bakit? Dahil alam kong sasabihin mong hindi. Paano mo nalaman kung hindi ka naman nagtanong? Dahil lagi kang masyadong nakakapit sa iyong pera, masyadong kontrolado sa pinaghirapan mo sa iyong buhay. Kontrolado? Rodel, pinag-aral kita sa kolehiyo. Binili ko ang iyong unang sasakyan. Ipinahiram ko sa iyo ang pera para sa paunang bayad sa iyong bahay. Tinulungan kita sa pananalapi ng 12-dosenang beses sa iyong pagiging adulto. Oo, pero laging may kondisyon. Laging ipinapaalala sa akin na pera mo yon, na sakripisyo mo yon. Sa wakas, naintindihan ko ang lahat. Hindi ako pinagtaksilan ni Rodel dahil sa kasakiman, pinagtaksilan niya ako dahil sa orgulyo. Ang kanyang pagkalalaki ay hindi makatiis na patuloy na umasa sa pananalapi mula sa kanyang matandang ina. Alam mo, Rodel, tama ka. Dapat pinilit kitang maging mas malaya noong mas bata ka pa. Dapat hinayaan kitang lutasin ang sarili mong mga problema sa halip na laging iligtas ka. Pero huli na para baguhin ang nakaraan at ngayon ay magkakaroon ka ng pagkakataong maging ganap na malaya dahil mula ngayon, lulutasin mo ang lahat ng iyong mga problema sa pananalapi nang walang tulong ko. Tiningnan ni Tomas ang kanyang relo. Mga ginang at Ginoo, mayroon pa kayong 10 minuto. Ang huling pagsabog ay magulo. Sumisigaw ng mga utos si Jasmine, umiiyak ang mga bata, nagbubuhat ng huling mga maleta si Rodel na may ekspresyon ng ganap na pagkatalo. Nang sa wakas ay nasa kani-kanilang sasakyan na sila, ibinaba ni Jasmine ang bintana at sumigaw ng huling banta. Hindi pa ito tapos, matandang masungit. Aapela kami. Patutunayan namin na baliw ka. Sige lang, sagot ko ng mahinahon. Hihintayin kayo ng aking abogado. Umalis ang mga sasakyan, nagiiwan ng alikabok sa aking garahe. Si Rodel ang huling umalis. Tiningnan niya ako sa salamin sa likuran, ngunit tinalikuran ko na siya. Lumapit si Tomas. Ano ang pakiramdam niyo, Ginang Aguilar? Pagod. Matapat na sagot. Pero malaya. Malaya mula sa pagpapanggap na kami ay isang masayang pamilya. Malaya mula sa pagdadahilan sa kataksilan gamit ang pagmamahal ng ina. Malaya mula sa pagpapanggap na ito ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglimot. Nagpaalam ang opisyal. Tinapos ng notaryo ang kanyang mga dokumento. Ibinigay sa akin ni Tomas ang mga susi ng sarili kong bahay. Ginang Aguilar, opisyal nang nabawi ang iyong bahay. Umakyat ako sa mga baitang ng aking terasa at umupo sa paborito kong silya. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, mag-isa ako sa sarili kong bahay, ngunit ang huling yugto ng dramang ito ay paparating pa lamang. Noong hapong iyon, kumuha ako ng isang propesyonal na serbisyo sa paglilinis para burahin ang lahat ng bakas ng pagsalakay. Nagbayad ako ng 10,000 para 5 babae ang magtrabaho buong araw, kinukuskos ang bawat ibabaw, nilalabhan ang bawat mansya, inaayos muli ang bawat muebles. Habang sila ay naglilinis, nilibot ko ang bahay, itinatala ang mga pinsala. Sa sala, ang aking magagandang bordadong unan ay namantsahan ng pulang alak. Sa pangunahing banyo, natuklasan kong may nagtapo ng pangkulay ng buhok sa porselanang bathtub. Nag-iwan ng mga itim na mantsa na ayaw matanggal kahit na may matatapang na panlinis. Sa kusina, 2 sa aking mga French na kawali ay sunog na at hindi na maaaring ayusin. At sa aking hardin, kalahati ng aking mga halaman ay nayapakan hanggang sa mamatay. Ngunit ang pinakamasama sa lahat ay ang mga personal na gamit na nawala magpakailanman. Bukod sa mga alahas, napansin kong nawawala ang aking album ng mga larawan ng pamilya. Iyon na may mga larawan ng kabataan ni Rodel, mga larawan ko kasama ang aking yumaong asawa, mga alaala ng mga dekada ng isang buhay na itinayo ng may pagmamahal at dedikasyon. Nawala rin ang orasan sa dingding na ibinigay sa akin ng aking ama noong ikinasal ako, isang bagay na walang malaking halaga sa pananalapi, ngunit may napakalaking sentimental na halaga. Isang linggo pagkatapos ng eviction, nabawi ng aking bahay ang orihinal nitong kapayapaan. Nawala na ang mga kakaibang amoy, nawala na ang mga mantsa,
Ang aking mga muebles ay bumalik na sa kanilang tamang lugar. Ngunit alam kong may mga bagay na hindi na babalik sa normal. Ang kataksilan ay nagiiwan ng mga hindi nakikitang peklat na hindi ganap na mabubura ng panahon. Noong Biyernes na iyon, tumawag sa akin si Thomas na may mga balita na nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Ginang Aguilar, mayroon akong ilang mahalagang update. Ang doktor na pumirma sa pekeng ulat ng demensya ay sinuspinde ng medical board. Ipinakita ng investigasyon na pumirma siya ng hindi bababa sa duals katulad na ulat kapalit ng pera. Nanahimik ako, pinoproseso ang impormasyon. Gaano karaming iba pang pamilya ang nagtangkang agawan ang kanilang mga nakatatanda gamit ang serbisyo ng kurakot na doktor na iyon? At ang mga legal na kahihinatnan para kina Rodel at Jasmine, tanong ko. Iyon ang pinakamagandang bahagi. Nagpasya ang piskal na ituloy ang mga kasong kriminal para sa pandaraya sa ari-arian at pagsasabwatan. Hindi na ito isang sibil na usapin lamang, isa na itong kasong kriminal. Ngayon, ano mismo ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na maaari silang makulong kung mapatunayang nagkasala. At nangangahulugan din ito na lahat ng legal na bayarin na kailangan nilang bayaran ay napakalaki. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa mga balitang ito, isang malalim na pakiramdam lamang ng katarungan na naisa sa katuparan. Hindi ko nais na makita ang aking anak sa kulungan, ngunit hindi ko rin maaaring hayaan siyang makatakas sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Noong hapong iyon, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Si Rowena, ang kapatid ni Jasmine, umiiyak sa telepono. Isabela, pakiusap, kailangan nating mag-usap, desperada na si Jasmine. At ano ang kinalaman ko riyan? Gusto naming humingi ng paumanhin. Gusto naming ayusin ang mga bagay. Gusto mong ayusin ang mga bagay o kailangan mong bawiin ko ang mga demanda dahil nauubusan na kayo ng pera? Ginang, pakiusap, may mga anak si Jasmine na kailangang suportahan. Maaaring mawalan ng trabaho si Rodel kung ito ay magiging pampubliko sa kanyang opisina. Dapat inisip niya ang mga bata bago niya binalak na pagnakawan ako at dapat inisip ni Rodel ang kanyang trabaho bago siya mameke ng mga dokumentong medikal. Pero nabawi mo na ang iyong bahay, nanalo ka na. Bakit mo pa kami patuloy na pinarurusahan? Dahil ang pagbawi sa aking bahay ay hindi nagbubura sa kahihiyan, hindi nagbabalik sa mga ninakaw na alahas, hindi nag-aalis sa psikolohikal na pinsala ng pagtataksil ng sarili kong anak. Maaari naming ibalik ang mga alahas nasa bahay ng nanay ko. Ang mga alahas na aksidenteng kinuha, ang mga alahas na hindi sinasadyang ninakaw habang nalilito sa paglipat? Ginang, pakiusap. Rowena, sabihin mo sa iyong kapatid na kung gusto niyang makipag-usap sa akin, maaari siyang pumunta rito ng personal at dalhin ang lahat ng ninakaw na alahas. Ibinaba ko ang telepono, nakakaramdam ng kakaibang halo ng kasiyahan at kalungkutan. Ang kasiyahan ay nagmula sa pagkakita kung paano ganap na gumuho ang planong idinisenyo nila para sirain ako. Ang kalungkutan ay nagmula sa pagkaalam na ang aking relasyon kay Rodel ay malamang na natapos na magpakailanman. 2 araw pagkatapos, lumitaw si Jasmine sa aking pintuan. Dumating siyang mag-isa, walang Rodel, may dalang isang bag at mga matang namamaga sa kaiiyak. Isabela, dumating ako para isauli ang iyong mga gamit at humingi ng paumanhin. Pinapasok ko siya. Umupo siya sa aking sala na parang isang batang pinapagalitan, inilagay ang bag sa mesa at nagsimulang ilabas ang aking mga alahas isa-isa. Narito ang mga hikaw na perlas, narito ang gintong relo, narito ang mga pilak na barya at narito ang kuwintas na ako rin, ibig sabihin na kami rin ay aksidenteng nadala. Aksidente? Inulit ko, hinahayaang maging halata ang sarkasmo sa aking boses. Ginang, ang totoo ay ako ang nagdala sa kanila pero hindi para nakawin, kundi para ibenta. Kailangan namin ng pera ng agaran. Marami kaming utang. Nalugi si Rodel sa ilang masamang pamumuhunan noong nakaraang taon. Atrasado kami sa aming utang sa bahay. Ang aming mga credit card ay nasa limitasyon na at kailangan ng mga bata ng paaralan. At kaya napagdesisyonan ninyong pagnakawan ako.
Nagsimulang umiyak si Jasmine. Hindi ang mga pekeng luha ng pagmamanipula na nakita ko dati, kundi isang tunay na iyak ng isang taong sa wakas ay nauunawaan ang kabigatan ng kanyang mga aksyon. Isabela, inaamin kong masama ang aking ginawa. Napakasama, ngunit desperada ako nang sabihin sa akin ni Rodel na mayroon kang magandang bahay na ito at halos hindi mo ito ginagamit. Akala mo ay maaari mo itong agawin sa akin nang hindi nagtatanong. Hindi ko kailanman nais na agawin ito. Gusto ko lang gamitin habang wala ka rito. At pagkatapos, nang makita namin kung gaano kamahal ang pagpapanatili ng dalawang bahay, naisip namin na marahil ay mas mabuti kung ang bahay ay opisyal na mapupunta kay Rodel para maiwasan ang mga legal na problema sa hinaharap. Mga legal na problema? Kayo ang lumikha ng mga legal na problema sa pamemeke ng mga dokumentong medikal. Iyon ang ideya ng murang abogadong kinonsulta namin. Sinabi niya sa amin na iyon ang pinakamabilis na paraan para ilipat ang ari-arian sa pagitan ng pamilya. Nanahimik ako sandali. Pinoproseso ang antas ng kamangmangan at kawalang muwang na kanilang ipinakita. Sinira nila ang kanilang buhay sa pananalapi at legal dahil sinunod nila ang payo ng isang kurakot na abogadong walang kwenta. Nasaan si Rodel? Tanong ko. Siya. Ayaw niyang sumama. Sabi niya, hindi mo na raw siya ina. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Ngunit kinumpirma rin nito na ginawa ko ang tamang desisyon. Sinasabi niyang, hindi mo na ako ina. Oo. Sabi niya, ang isang tunay na ina ay hindi idedemanda ang sarili niyang anak na pinili mo ang pera kaysa sa pamilya. At ikaw, ano ang palagay mo, Jasmine? Ako. Sa tingin ko, kami ang nagsimula ng lahat ng ito. Pero sa tingin ko rin ay lumabis ka. Maaari sana nating ayusin ang lahat bilang isang pamilya nang walang mga abogado o pulis. Paano natin ito maaayos bilang pamilya kung hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Kung nagsinungaling ka sa akin, nilinlang mo ako at binalak na pagnakawan ako sa aking likuran. Pero ang paraan para ayusin ito ay hindi sana ito ginawa sa simula pa lang. Pagkaalis niya, umupo ako sa aking terasa, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dagat. Ang mga alon ay humahampas sa baybayin sa kanilang walang hanggang ritmo, walang pakialam sa mga dramang pantao na nagaganap sa lupa. Isang linggo pagkatapos, tumawag si Tomas na may huling mga balita. Ginang Aguilar, tinanggap ni na Rodel at Jasmine ang isang plea bargain. Nakagastos na sila ng higit sa 1,500,000 sa mga abogado. Sa pagitan ng mga multa at bayarin sa abogado, nagastos nila ang higit sa 2,500,000 para subukang nakawin ang iyong bahay. Musika. Halos kalahati ng halaga ng aking bahay noong itinayo ko ito. Mas malaki pa ang nawala sa kanila sa pagtatangkang pagnakawan ako kaysa sa sana ay kinita nila kung nagtagumpay sila. Isang buwan pagkatapos ng eviction, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagawa. Kumuha ng isang part-time na kasambahay para alagaan ang bahay kapag wala ako roon. Hindi dahil hindi ko kayang gawin mag-isa, kundi dahil gusto kong siguraduhin na walang sino man ang muling makakapasok nang wala akong kaalaman. Si Maria Elena ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatira malapit sa dalampasigan at kailangan ang trabaho. Aalagaan niya ang bahay 3 beses sa isang linggo. Pinapanatiling malinis at ligtas ang lahat. Pinalitan ko rin ang lahat ng kandado, nagpakabit ng mga security camera at binago ang aking huling habilin para iwan ang bahay sa mga institusyong pangkawanggawa sa halip na kay Rodel. Kung gusto niya ng ganap na kalayaan sa pananalapi, makukuha niya ito. Isang hapon ng linggo, habang inaayos ko ang ilang bagay sa pangunahing silid, nakakita ako ng isang lumang larawan na nahulog sa likod ng aparador. Si Rodel iyon sa edad na 8, nakaupo sa dalampasigan, kung saan ilang taon makalipas ay itatayo ko ang bahay na ito. Ang kanyang mukhang bata ay nakangiti sa kamera, nagpapakita ng mga bungi, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa purong kaligayahan. Nasa tabi niya ako, mas bata, may itim na buhok na walang uban, hawak siya sa balikat ng may pagmamalaki. Sandali, nakaramdam ako ng isang matinding kirot ng kalungkutan, kaya't kinailangan kong umupo sa gilid ng kama.
Paano kami umabot sa puntong ito? Paano ang nakangiting batang iyon ay naging isang lalaking kayang pagtaksilan ang sarili niyang ina? Saan ako nagkamali? Marahil ay may punto si Rodel sa isang bagay. Marahil ay masyado akong naging kontrolado sa aking pera. Palaging ipinapaalala sa kanya ang aking mga sakripisyo. Marahil ay dapat akong nakahanap ng mas mahusay na balanse sa pagitan ng pagtulong sa kanya at paghayaang matuto siyang maging malaya. Ngunit, binibigyang katwiran ba nito ang kataksilan? Binibigyang katwiran ba nito ang pamemeke ng mga dokumentong medikal? Binibigyang katwiran ba nito ang pagtatangkang pagnakawan ako? Hindi, walang nagbibigay katwiran dyan. Ang ating mga pagkakamali bilang mga magulang ay maaaring magpaliwanag ng ilang bagay, ngunit hindi nito inaalis sa ating mga anak ang kanilang moral na responsibilidad bilang mga adulto. Si Rodel ay hindi na ang batang iyon na 8 taong gulang. Siya ay isang 45 taong gulang na lalaki na gumawa ng mga may malay na desisyon at ngayon ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan. Itinago ko ang larawan sa isang kahon. Ang mga alaalang iyon ay pag-aari ng nakaraan at kailangan kong tumingin sa hinaharap. 6 na buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Rodel. Isang sulat, hindi isang tawag. Wala man lang siyang lakas ng loob na kausapin ako ng direkta. Ma, sana ayos ka lang. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa iyo. Natuto na kami ni Jasmine ng aming leksyon. Siguro balang araw, maaari tayong maging isang pamilya muli. Hindi ko sinagot ang sulat. Ang mga tunay na pamilya ay hindi nagtataksil para sa pera. Ang mga tunay na pamilya ay hindi nagpapahiya sa kanilang mga nakatatanda. Ang mga tunay na pamilya ay hindi nagpaplano ng pagnanakaw gamit ang mga pekeng dokumento. Nagpasya si Rodel na mas mahalaga ang pera kaysa sa kanyang ina. Nagpasya ako na mas mahalaga ang aking dignidad kaysa sa automatikong pagpapatawad. Sa sumunod na tagsibol, nagpasya akong manatili ng isang buong buwan sa bahay dalampasigan. Ito ang unang pagkakataon na nanatili ako ng ganoon katagal doon mula noong insidente. Inanyayahan ko ang aking kapatid na si Lorna na manatili ng 2 linggo kasama ko. Magkasama kaming nagtanim ng mga bagong bulaklak sa hardin, nagluto ng mga pagkain mula sa aming kabataan, at nag-usap ng maraming oras sa beranda habang pinagmamasdan ng dagat. Namimiss mo ba siya? Tanong ni Lorna isang gabi habang kami ay nag-chat sa Araw-araw, tapat kong sagot. Pero mas namimiss ko ang anak na akala ko ay mayroon ako, hindi ang lalaking ipinakita niyang pagkatao. Sa tingin mo ba, balang araw ay mapapatawad mo siya? Siguro, pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagpapanggap na walang nangyari. Nangangahulugan ito ng pagtanggap sa nangyari at pagpapatuloy. At sa ngayon, ang pagpapatuloy ay nangangahulugang pagpapanatili ng distansya. Sa aking ika-71 kaarawan, nakatanggap ako ng isang card mula kay Rowena. Sa loob ay may isang larawan ng mga bata at isang tala na nagsasabing namimiss nila ako. Nagulat ako. Sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan ng isang kilos ng kabaitan mula sa kanya. Marahil ay may natutunan din siyang leksyon sa lahat ng ito. Nagpadala ako ng mga regalo sa mga bata noong Pasko, ngunit hindi kina Rodel o Jasmine. Walang kasalanan ang mga bata sa mga kilos ng kanilang mga magulang. Nararapat nilang malaman na mayroon pa rin silang lola na nagmamahal sa kanila kahit nasa malayo. Nagsimula akong dumalo sa isang support group para sa mga senior citizen sa Maynila. Doon ko natuklasan na ang aking kwento sa kasamaang palad ay hindi natatangi. Maraming iba pang mga nakatatanda ang naharap sa mga katulad na sitwasyon sa kanilang mga pamilya. Ang ilan ay nawalan ng lahat dahil wala silang lakas ng loob o mga mapagkukunan para lumaban. Ang iba, tulad ko, ay nakahanap ng lakas upang ipagtanggol kung ano ang sa kanila sa karapatan. Isang babaeng nagngangalang Dolores ang nagkwento sa akin na ipinagbili ng kanyang anak ang kanyang bahay habang siya ay nasa ospital, na nagsasabing hindi na siya babalik sa bahay. Nang gumaling siya, natuklasan niyang wala na siyang matitirhan. Isa pang babae, si Carmen, ang nagkuwento na nilimas ng kanyang 3 anak ang kanyang mga bank account habang siya ay nakikipaglaban sa cancer, iniwan siyang walang pera para sa mga paggamot.
Ang kanilang mga kwento ay nagpamulat sa akin na ang nangyari sa akin ay hindi lamang isang nakahiwalay na drama ng pamilya. Ito ay bahagi ng isang mas malaking problema sa lipunan. Ang kawalan ng paggalang at pagsasamantala sa mga nakatatanda, madalas ng kanilang sariling mga pamilya. Nagpasya akong gamitin ang aking karanasan para tulungan ang iba sa parehong sitwasyon. Nagsimula akong magbigay ng mga panayam tungkol sa mga karapatan ng mga senior citizen sa mga sentro ng komunidad. Ibinahagi ko ang aking kwento at tinuruan ng iba na protektahan ang kanilang sarili sa legal na paraan. Naging voluntaryo rin ako sa isang support line para sa mga nakatatanda, mga biktima ng pang-aabuso sa pamilya. Sa tuwing nakakatulong ako sa isang tao na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, nararamdaman kong ang sakit na pinagdaanan ko ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. 1 taon pagkatapos ng insidente, nalaman ko mula kay Lorna na naghiwalay na sina Rodel at Jasmine. Tila ang pinansyal na presyon at ang panlipunang iskandalo ay naging masyadong mabigat para sa kanilang pagsasama. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa balita, isang malalim na kalungkutan lamang para sa lahat ng buhay na naapektuhan ng mga maling pagpili. Isang hapon ng Sabado, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin ng aking bahay dalampasigan, isang hindi kilalang sasakyan ang pumarada sa pasukan. Si Rodel iyon, mag-isa. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan na para bang may pasan siyang hindi nakikitang bigat sa kanyang mga balikat. "Ma," sabi niya, nakatayo ilang metro ang layo. Tiningnan ko siya nang walang imik. Ang kanyang mukha ay mas payat, may mga bagong kulubot sa paligid ng mga mata. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng 1 taon. "Naparito ako para humingi ng tawad," sabi niya na may basag na boses. "Hindi dahil kailangan ko ng pera o tulong, hindi dahil may gusto ako sa iyo, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na ang aking ginawa." Nagpatuloy ako sa pananahimik, hinahayaan siyang magsalita. "Pinagtaksilan kita sa pinakamasamang paraan na posible. Hinayaan kong mapahiya at halos pagnakawa ng sarili kong ina. Pumirma ako ng mga pikeng papeles. Nanahimik ako noong dapat kitang ipinagtanggol. Walang dahilan para sa aking ginawa. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit nanatili sa isang magalang na distansya. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ako ngayon o marahil kailanman. Gusto ko lang malaman mo na lubos akong nagsisisi at lubos kong nauunawaan kung bakit mo ginawa ang iyong ginawa. Ikaw ang tama. Lagi kang tama." Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Hindi na ang batang pinalaki ko, hindi na ang anak na nagtaksil sa akin, kundi isang estrangherong sinusubukang hanapin ang kanyang daan pabalik. "Salamat sa pagpunta, Rodel," sabi ko sa wakas. "Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng panahon." Tumango siya, tinatanggap ang aking sagot, hindi bilang isang pagtanggi, kundi bilang isang posibilidad. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula akong payagan ang mga bata na bisitahin ako paminsan-minsan. Ang kanilang mga mukha ay nagbigay liwanag sa bahay ng isang kagalakan na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Tinuruan ko silang gumawa ng mga biskwit sa aking kusina. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa kanilang ama noong siya ay bata pa. Ipinakita ko sa kanila kung paano alagaan ang hardin. Hindi nila kailanman binanggit ang insidente. Marahil ay sinabihan silang huwag pag-usapan ito. Ngunit minsan ay nahuhuli ko ang panganay na si Sofia na nakatingin sa akin na may mausisang ekspresyon na para bang sinusubukang buuin ang mga piraso ng isang kwentong kalahati lang ang alam niya. Isang umaga ng Linggo, habang kami ay nagtatanim ng mga bagong punla ng kamatis, tinanong ako ni Sofia ng isang hindi inaasahang tanong. "Lola, bakit po kayo ni Papa nag-away ng ganon kalala?" Itinigil ko ang aking ginagawa at tiningnan siya. Siya ay 11 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. "Minsan, Sofia, ang mga matatanda ay gumagawa ng napakalaking pagkakamali. Ang iyong ama at ina ay gumawa ng ilang pagkakamali sa akin at nasaktan ako ng husto." "Anong uri ng mga pagkakamali?" Pinag-isipan kong mabuti kung paano sasagutin.
Ayaw kong lasunin ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, ngunit ayaw ko ring magsinungaling. Sinubukan nilang kunin ang isang bagay na akin nang hindi nagpapaalam. Isang bagay na napakahalaga sa akin. Itong bahay? Oo, itong bahay. Ipinagpatuloy niya ang paghuhukay ng isang maliit na butas para sa punla ng kamatis, pinoproseso ang impormasyon. Sabi ni Mama, napakalupit niyo raw sa kanila. Pinaharap ko sila sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagkakamali. Maaaring ituring iyon ng ilan bilang kalupitan. Itinuturing ko itong katarungan. Maingat na itinanim ni Sofia ang punla, idiniin ang lupa sa paligid nito gamit ang kanyang maliliit na kamay. Sa tingin ko po, naiintindihan ko, sabi niya sa wakas. Parang kapag kinukuha ko ang mga gamit ng kapatid ko nang hindi nagpapaalam at isinusumbong niya ako kay Mama. Nagagalit ako sa kanya sa pagsusumbong, pero sa totoo lang, kasalanan ko dahil kinuha ko ang kanyang mga gamit. Ngumiti ako, humanga sa kasimplihan at lalim ng kanyang pag-unawa. Eksakto, mahal, eksaktong ganyan. Noong gabing yon, pagkaalis ng mga bata, umupo ako sa terasa, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dagat. Inisip ko kung paano nagbago ang mga bagay sa nakalipas na 2 taon. Inisip ko ang kataksilan, ang sakit, ang pakikibaka, ang tagumpay, at sa wakas, ang mabagal na muling pagbubuo na nangyayari. Ang pagpapatawad ay hindi dumating ng biglaan tulad ng isang malaking revelasyon o isang dramatikong sandali. Dumating ito ng unti-unti, sa maliliit na sandali ng koneksyon, sa mga tapat na pag-uusap, sa mga ibinahaging katahimikan. Hindi ito ang uri ng pagpapatawad na nagbubura sa nakaraan o nagpapanggap na walang nangyari. Ito ay isang pagpapatawad na kumikilala sa sugat, ngunit pinipiling huwag hayaang tukuyin nito ang hinaharap. Si Rodel ay hindi kailanman magiging perpektong anak na aking inakala. Ako ay hindi kailanman magiging perpektong ina na marahil ay nais niya. Kami ay 2 hindi perpektong tao. Pinagbuklod ng dugo at ng mga dekada ng ibinahaging kasaysayan, sinusubukang humanap ng bagong landas sa mga guho ng luma. Sa edad na 72, natutunan ko na ang buhay ay bihirang sumunod sa planong ating ginawa. Ang mga taong mahal natin ay binibigo tayo. Ang tiwala ay nasisira, ang mga pangarap ay nagugunaw. Ngunit natutunan ko rin na ang ating kakayahang muling bumangon mula sa abo ay mas malaki kaysa sa ating inaakala. Ang aking bahay dalampasigan ay nananatiling isang simbolo ng katotohanang iyon. Ito ay itinayo ng may determinasyon noong sinasabi ng lahat na hindi kayang maisakatuparan ng isang biyudang mananahi ang gayong pangarap. Ipinagtanggol ito nang may katapangan noong sinubukan itong agawin ng mga dapat na nagpoprotekta rito. At ngayon, ito ay nagiging isang lugar ng paghilom kung saan ang mga lumang sugat ay dahan-dahang nagsisimulang maghilom. Si Isabela Aguilar, ang matandang akala nila ay madali nilang maluloko, ay napatunayang pinakamatatag sa lahat. Hindi dahil hindi siya kailanman nadapa, kundi dahil lagi siyang nakahanap ng lakas upang muling bumangon. Hindi dahil hindi siya kailanman nakaramdam ng takot, kundi dahil kumilos siya sa kabila nito. Hindi dahil hindi siya kailanman nasaktan, kundi dahil hindi niya hinayaang tukuyin siya ng kanyang mga sugat. Ito ang aking kwento, isang kwento ng kataksilan at pagkawala, oo, ngunit pati na rin ng dignidad at lakas. Isang kwento na inaasahan kong magbibigay inspirasyon sa ibang mga nakatatanda na ipagtanggol kung ano ang sa kanila sa karapatan. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang edad ay hindi tayo ginagawang marupok o hindi kailangan, kundi matalino at matatag. At ang bahay na itinayo ko ng may labis na pagmamahal at sakripisyo, ay nananatiling nakatayo, matatag at taas noo sa baybayin ng Batangas. Ang terasa nito ay nakaharap sa walang katapusang karagatan, tulad ko. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil dito ang kwento ng kataksilan at paghihiganti na hindi mo pa nakita kailanman.